Fabricated po yun. At matagal na pong acquitted sa kasong yon. Yung asawa ni Luistro na si Mabini Batangas mayor, Noel Luistro. Kasi nga fabricated po. Ito, pakinggan natin mga kababayan, yung naging paliwanag nito ni Jinky Luistro. Ito. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong sinasabi po ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzo na dati pong kakamping, ngayon biglang naging DDS kasi tatakbo pala itong senador. Nag-a-apply siguro kay Sara. Ngayon, binabanatan niya si Batangas Representative Gerbil Luistro kasi di ba chairman siya ng Justice Panel na humahawak sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ngayon, sabi ni Rowena Guanzon, imbestigahan daw itong si Representative Luistro dahil sa pagtatago ng asawa na may kasong rape. Yan o. Ito, panoorin natin. Yung programa nila itong Sa Totoo Lang. Tama ba? Sa Totoo Lang. Pero hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nila. Di ba? Pakinggan natin. Sa Isiminay. Bakit naman ang IDP is a challenge for you? Hindi mo ba pwedeng IDP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yun? Kasi addition yan eh. Na sinabi niya na tinago niya yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil ganun yan, utang nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Okay, man, Scorpio. Pati yung utang. May utang siya dun sa rape case na asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yan tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, sinatanong ko, ano yung mga ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya, plita, babayaran naman daw. Dahil inilabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano sa Ayaw cyber? talaga magbayad. Kaya gano'n. Diba? Bakit naman ang IDP is a challenge for you? Hindi Di Mr. Maravillas, masasabi mo, unang-una, fabricated yung kasong rape. Fabricated po yun. At matagal na pong acquitted sa kasong yon. Yung asawa ni Luistro na si Mabini Batangas mayor, Noel Luistro. Kasi nga, fabricated po. Ito, pakinggan natin mga kababayan, yung naging paliwanag nito ni Jinky Luistro. Ito. Just step back. So, hindi po totoo na I evaded the law. I just needed to step back because I needed to prepare my husband. I needed to prepare my young children then. I needed to prepare my kababayan in Mabini. Kasi may kaso yung mayor nila, di ba? And rape case is a very scandalous case, no? As soon as I believe that all of them are prepared already, I made my husband make voluntary surrender before the court. Na-arraign po siya. We attended the pre-trial. As a matter of fact, we filed a petition for bail. That's why he was able to get his temporary liberty. The prosecution was able to present their evidence. And from our end, the accused, we also presented our evidence. And we were able to prove, Casey, that the complainant is a fictitious personality. Gawa-gawa lang. I felt so frustrated because being a lawyer, a member of the bar, kabaro ko yung fiscal kabaro ko yung judge How come that they were able to have this case, a warrant of arrest is issued, and the complainant is inexistent? We verified her identity with PSA, the Philippine Statistics Authority, which said
with DepEd, with COMELEC, and even with her alleged place of birth, I think it's in Bacoor, Cavite, her identity is totally inexistent. Kita And ninyo. then, Fictitious when complainant. I go over the documents of the court and even of the Pinulitika lang prosecution, sila. all the notices are returned to sender. The notices Walang to the address. complainant, the notices to my husband, everything are returned to sender. Ibig sabihin, the address which is being used for my husband is erroneous. And the address that was submitted by the complainant is inexistent as well. Malinaw na gawa-gawa. Di ba? Mga kababayan, ngayon, tungkol doon sa sabi 8 million or 9 million yon na pagkakautang daw, sinagot na yon ni, paulit-ulit lang nila. Binabalik-balikan yung kwento. Di ba? Sinagot na yon ni Jinky Luistro, mga kababayan. Sabi ni Jinky, magpakita ng dokumento man lang niya, ng appearance, si Man Scarpio, yung asawa ni Sara Duterte. Doon sa, sinabi ni Sara Duterte, ito po, panoorin natin. Ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y Kalma lang po mapadalhan si Jinky. ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero Naniningil si rest Sara. assured po Kapal daw ng Ako mukha may ni Jinky. makikita akong May papel. utang sa kanilang 8 million. na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit. Pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Di ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Siyam na million pala. Kung wala namang Pero nabanggit entry ni of Sara 8 appearance, million. wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito yung sabi ni Sara sa interview ni Banat Ban. Ang mukha, di ba? Kapal ng Kaya mukha nga daw. kami mag-asawa, tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang gumanat. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kapal na mukha, di ba? Kaya nga, Kapal ng mukha daw. Imagination man lang pala. Imagination na may appearance siya. Di singilin niya, filean niya ng kaso. Di ba? Civil case. Istapa. Kung totoo na may utang, magpakita ng dokumento. Hindi yung puro sat-sat mga kababayan sa media. Ngayon, balikan natin si Guanzon. Napanood ni Atty. Jesus Falsis, yung mga banat ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi sumulat si Atty. Falsis, open letter. Ayan Jesus Falsis, Dear Rowena Guanzon, bakit hindi ka mag-file ng complaint sa IBP against kong Gervil Luestro? Abogado ka naman. Correct. Padisbar mo kung gusto mo. Sabi ba ganito? Bakit gusto mong
motu proprio or its own mag-investigate ang IBP against kong Gerville. Ikaw nga yung Rockwell incident mo, wala namang motu proprio investigation yung IBP, yung nagwala sa Rockwell. Di ba napakagaling mo na lawyer? Bakit hindi mo alam na noong nagtatago pa yung asawa ni Congerville, wala pang Supreme Court decision denying fugitives from justice, from asking for reliefs from court? Simplihan natin. Noon, pwede pa magtago ang akusado at yung lawyers niya ang mag-file ng mga motions na sa court para itapon o ibaliwala yung kaso. Hinarap nga po squarely, fair and square, mga kababayan. Yung asawa ni Gerville, sabi sa kwento mismo ni Jinky Luistro. Ngayon, pinagbawalan na yung Supreme Court. Pero noon, pwede yon. Pero kung talagang naniniwala ka na may ginawang unethical si Kong Gerville Luistro, bakit hindi mo kasuhan? Correct. Puro kayo satsat. Hindi ka ba believe sa galing mo bilang abogado? Sa totoo lang, puro fake news at kasinungalingan yung show mo sa SMNI ni Kibuloy. Yun ang titulo ng program, sa totoo lang. Sa totoo lang, puro fake news at kasinungalingan yung show mo sa SMNI ni Kibuloy na nakakulong for so many crimes. By accepting to host a show sa SMNI, it means Rowena Guanzon supports Kibuloy. Noong 2022, kung ano-anong pangungutya sinabi mo kay Kibuloy, di ba? Kaya si Rowena Guanzon ang tunay na kain-suka. Sinuka niya si Kibuloy at SMNI noon. Pero ngayon, kinain niya, salita niya, para lang magkasyo sa SMNI. Ang titulo po, sa totoo lang, pero puro niya kasinungalingan. Yan ang programa, sa totoo lang. Sa English po, True Lies. Sabi pa niya dito, kung hamonin mo ako mag-debate, contact Bilyonaryo News Channel. Kahit anong topic, Sara versus Lenny 2028, issues ni Gerville Luistro, issues mo. You know where to find me. Sabi ni Will Orilov, with that slot on SMNI, she also hopes to get the votes from the KOIJ members. Gustong tumakbo sa pagkasenador, nag-declare na rin. Nag-announce na. Sabi ni Padre Damaso PH, natatakot lang yan si Guanzon matalo ni Luistro kasi walang gusto bumotong kakamping dyan. Malamang kung kumandidato si mas brilliant pong abogado si Luistro kaysa sa kanya at matino mag-isip, pati mag-behave. Sabi ni Redcano Arenas, nawala ng integridad ni Atty. Guanzon simula nung naging certified DDS siya. Anyway, yan man lang po ang short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God